Pag-usapan natin ang nalalapit na clarificatory hearing sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Makakasama natin live via Zoom ang Director sa Human Rights and People Empowerment Center Incorporated, Attorney Dino De Leon. Magandang hapon po, Attorney, and Happy Easter! Good morning, Ninya, at sa lahat ng ating mga manonood at ng mga kapakinig. Good morning from New York. Yun nga, nasa New York pala. Naku, anong oras doon ngayon? Aba, hindi ba maaga? Sobrang aga po dyan ngayon? Ganyan kayo kalakas sa akin in check, ha? Hinantay ko kayo. Oo nga, nabala namin yung kasi pagpapahinga diba, ni eksaktong Attorney. ilang hours difference. Kumbaga kung dito 5:51 na PM, doon ay AM. 5:51 a.m. Okay. Opo. Pero nagtatrabaho naman ako dito kaya Philippine time pa. Okay. Ayan. Attorney Dino, ano po ba ang aasahan natin sa April 14 sa tinatawag nilang clarificatory hearing? Well, asahan natin yan, di ba? Kasi meron mga pinasabi na at inimbitahan ang House of Representatives. Kasama na dyan si Attorney Poa. Tingnan natin kung sisipot siya, no, bilang abogado ni Sara Duterte. Pero hindi kasi siya abogado lamang, no? Siya ay material witness doon sa mga mga anomalya sa Department of Education. So makikita natin kung siya ay sisipot. Makikita rin natin na alam natin ay sinampi na rin sila Madriaga, no? So yung buong testimonya ni Madriaga finally mapakikinggan na ng publiko, no? Nandiyan din yung mga ilang mga notaryo publiko nung nag-notarize ng testimony ni Madriaga, ilang opisyalis ng COA, no, tsaka yung custodian ng mga records ng House of Representatives, no. Ito yung mga inaasahan natin magte-testify. Pero ang pinakinaabangan natin dyan ay yung testimonya ni Madriaga. And Attorney, nabasa ko nga doon sa may hamon kayo kay VP Sara na i-waive niya yung bank secrecy rights niya. At syempre, meron mula sa kanyang kampo, yun nga si SAS, ay may batikos po laban sa inyo. Papatulan niyo po ba yung mga ganon? Well, alam mo yung batikos kasi personal attack yun eh. Hindi ko naman ina-attack ng personal kung sino man yung mga supporters niya, di ba? At ang lahat ng mga question ko kay Sara Duterte, hindi yun atake na personal. Ito ay atake bilang trabaho niya, no? At saka yung performance niya bilang Vice President, tsaka yung mga anomalya niya bilang Vice President, no? So huwag natin pakinggan yung mga direct attacks on personalities, including me as a citizen, no? Ang importante sa atin dyan pakinggan nila yung ating yung mga hamon at saka yung mga batikos dun sa pagtatrabaho nila. Yun ang sagutin nila, no. Ang issue naman dito hindi naman yung mga buwabatikos katulad ko, no. Isa lang ako, isang mamamayan. Ang issue dito ay yung mga anomalya ni Sara Duterte. Tsaka kung matapang talaga siya kasi mahilig siya sa bloodbath, di ba? Tapang-tapangan tong si Sara Duterte, di i-waive niya yung bank secrecy rights niya, no. Yun yung hinahamon ko, no. Kahit naman ultimately may mga coercive mechanisms naman, kung matapang talaga siya, kasi sinasabi nila noon, kung wala ka naman tinatago, wala ka dapat ikatakot, i-waive niya. Pero hanggang ngayon, hindi niya pa wini-waive, no? Bloodbath ang sinasabi niya, pero hindi naman nag-appear doon sa hearing ng House of Representatives. Ngayon, yung mga supporters niya, tumatakbo na naman sa Korte Suprema. So, tapang-tapangan lang ba ito? Performance lang ba ito? Pero pag pinaharap sa mga sa justice system, sa ating mga accountability mechanisms, hindi naman nagpapakita. Pero kailangan pa po bang i-waive ni VP Sara? Paano po pag hindi niya winave ang kanyang bank secrecy rights? Well, ako, hamon lang naman yun, di ba? Kasi sabi ko nga, kung matapang siya, hindi talaga siya duwag, pero mukhang duwag naman talaga, pwede niyang i-waive. Pero hindi niya gagawin yun, no? Kasi may tinatago, no? Kung wala siyang tinatago, she can easily waive it, di ba? Kung kaya niyang sagutin yung mga paratang at anomalya doon sa DepEd, sana nag-attend siya doon sa hearing, no? Pero paano niya naman ka-questionin yun kung pati yung mga liquidation nung confidential funds, opisina niya mismo ang nagsumite. Paano niya naman sasagutin yung pag-ngongontrata niya ng assassin, siya mismo nagsabi na no joke ito, no? Paano niya naman sasagutin as well yung mga procurement sa DepEd na nilago yung mga laptop, napakalinaw na ang mga nag-testify dito, yung undersecretary niya kasama na si Yusek Bunsayak na ngayon biglang abogado niya na, no? So lahat ng mga yan, ang hirap talagang sagutin. So kahit na hindi niya kailangan i-waive itong bank secrecy, hinahamon ko lang naman siya na sagutin, no? Pero unfortunately hindi niya pa rin ginagawa yon. At kahit na hindi yan kailangan,
kasi merong coercive mechanisms, dapat sana naging voluntary, pero palagay ko hindi niya pa rin kayang gawin. Okay. Okay, maraming salamat, Attorney Dino De Leon, live from New York. Pahinga na kayo, sir. Salamat Thank you, po. sir. Thank you.